pinamamadali ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Representative Arlene Brosas sa tanggapan ni Department of Justice, DOJ, Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagsasagawa ng investigasyon kaugnay ng mga alegasyon laban sa televangelist na si Apollo Quiboloy. Sinabi ni Brosas na hindi maaaring ipagwalang bahala ng DOJ ang mga alegasyon laban kay Quiboloy at sa religious group nitong Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos. Kailangan niyang Quiboloy harapin itong mga reklamo na ito na alam natin ipinagsawalang bahala noong panahon ng Duterte administration, sabi ni Brosas. Ayon kay Brosas, noong nakaraang administrasyon ay walang nangyari sa alegasyon laban kay Quiboloy dahil kilala itong malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The Philippine government must immediately extradite Quiboloy, giit ni Brosas. Si Quiboloy ay nahaharap sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, at bulk cash smuggling sa United States District Court sa California. Nagpalabas na rin ng federal warrant laban kay Quiboloy noong Nobyembre 10, 2021. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong grave threats ni ACT Teachers Repenso Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Nag-ugat ang reklamo ni Castro sa umano'y pagbabanta ni Duterte sa kanya sa October 11 episode ng programa niyang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNE. Naghain si Castro ng supplemental complaint affidavit dahil sa umano'y panibagong pagbabanta ni Duterte sa November 16 episode ng programa. The fact that the respondent made so much preliminaries, side stories, comments, and even interjecting sarcastic jokes in between and using terms in jest and in banter with the program host Apollo Quiboloy only indicates that he is not that serious enough to really execute and materialize the threats allegedly conceived in his mind. Saad sa 14 na pahinang resolusyon ng Prosecutor's Office. The office finds it quite unusual, if not ridiculous, for a person to make public pronouncement of death threats or perpetuate threatening remarks, utterances, or statements if he is that serious and deliberate enough in actualizing or effectuating such threats conceived in his mind, especially so considering that such individual, like herein respondent, is already in an advanced age and not any more immune from criminal prosecution.